Hindi naman kayo laging magkikita, di kayo laging kasama, gano'n, pero mapaparamdam mo dun sa tao kung gaano siya ka-important, Importante, gano'n. tulungan natin yung ating friend to work out dun sa mga challenges na meron tayo. Natulungan ba kita? And Yung totoo. kahit na hindi na kami masyado nagkakausap, pero pag na-miss ko yan, talagang sasabihin ko nami-miss ko siya, kamusta ka na? Gusto mo ikaw lang? Gano'n. Oo, gusto ko ako lang. Ako yung stand na nag-hold ng earth para umikot. Ang naiintindihan ko din talaga, hindi nga sa atin lang iikot yung mundo na kaibigan natin, na tinutuloy nating best friend, gano'n. And sabi mo nga, hindi siya nirarank eh. Yun din natutunan ko. Kapag wala na-hurt ka din sa kaibigan mo, may matututunan at matutunan ka talaga na hindi nga kung sino lang yung convenient, yun yung tutuloy mong best friend. Best friend, yes. Yung parang sa akin, okay, hindi siya gano'n. Bawa, nag-rank ako ng 5 kayo na best friends, Oo. nag-rank ako, ay, Sino yung top convenient, 1? ayun yung top, gano'n. Oo. I was that kind of a person before. Sabi ko, ay, ganun din ako dati. pero sabi ko, na-realize ko nga, hindi siya gano'n, hindi pala siya pwedeng i-rank mo yung kaibigan mo dahil lang sa convenience nila. Hindi. Kasi siya yung lagi nandyan, siya yung lagi Kaya kasama. pala, nakakat din yung friendship nung iba natin sa part ko din personally. Kasi nga, nag-isik ako ng attention na gusto ko sa kanya. Gano'n. Na feeling ko deserve kong ma-feel sa kanya. Pero hindi pala ganun eh. And dumating din sa point na parang feeling ko naging option na lang ako. Tinuturing kong sobrang kaibigan, gano'n. Dumating sa ganung point. Kaya sabi ko, hindi pwedeng gano'n. Yun nga, kapag nasaktan ka talaga din sa kaibigan mo, maraming realization. realization. Din talaga na hindi pala, porket kaibigan ko, dapat hindi lang naman ako yung kaibigan niya. Hindi lang naman ako naging unang kaibigan niya. Yung gano'n. Ayun, yun yung tunong ko din sa part natin. Yun na. Ganon din ako before, pero lately ko lang siya natutunan. Parang minsan, may isip natin, na-selfish pala sa part talaga na tinuturing ko siyang yung may number one, na. tapos hindi ka number 1, di ba ang sakit? Parang, hindi pala siya gano'n, hindi siya nag-work na gano'n. Yeah. Ayun, na magiging strong din yung friendship. Kapag hindi ka nag-rank, depende lang dun sa convenience na meron sila, meron tayo, gano'n. Ano ibibigay nila sa akin? Hindi siya gano'n pala. Yes. Yan. Kasi as we grow old, habang tumatanda tayo, yung mga kanya-kanya na kasi talagang may kanya-kanya na tayong priorities, diba? Na-realize ko yun nung college. Ayan. Na, yes, they are my friends, na mahalaga sila sa akin, pero mas mahalaga yung mga bagay na makapagpapaunlad sa'yo bilang isang individual, you. Diba? Mahirap na kapag dependent masyado sa isa't isa. So, yun nga. Kumbaga, yung all-out support na lang doon. Though hindi naman kayo laging magkikita, di kayo laging kasama, gano'n, pero mapaparamdam mo dun sa tao kung gano'n siya important, gano'n. Kung gano'n mo siya sinusuportahan dun sa bagay na ginagawa niya, gano'n. And kapag harmful dun sa tao, sa kaibigan ko, hindi ko yung susuportahan. Di ba? Pag harmful sa isang tao, pag harmful sa kaibigan, hindi ko susuportahan. And alam mo naman yun, yung gano'n. Parang, ayoko yung malagay ka sa alanganin. Oo, pero tinulak niya ako nung Ay, oo. Well, basically. Pero asal lang yun, kapag hindi mawawala kasi sa friendship yung part na, yung kulitan, yung gano'n. Diba? Yung gano'ng asaran, gano'n. And yung secrets nga, sabihan ng secrets, though natutunan ka din, hindi naman lahat ng secrets mo, kailangan mo sabihin sa kaibigan mo or sa best friend mo. Though there are certain secrets lang na pwede mong i-share, pero hindi naman yung lahat na, pati yung dark side mo, yung dark secret ko na masashare mo. Yun yung kahit di niya share, alam ko. Kumbaga respect din sa sarili mo na hindi naman lahat din talaga kailangan mong i-share din sa kaibigan mo. Kumbaga, save for yourself din. Kasi nga, kailangan magtira sa sarili. Ikaw ba, nag-reach out ka ba sa mga old friend mo na hindi mo na kaibigan ngayon? Ano na? Huh? From friends to strangers na. Friends to strangers. Nagkaroon ka ba ng gano'n?
Actually, meron. Best friend. Ay, hindi. Core friend. Let me Sige. correct that. Rather, core friend. Meron. Oo, na halos everyday talagang kasama siya na some part of my life, naging dependent din ako sa kanya. Ayun. Pero, ayun. Ngayon kasi, hindi na kami nag-uusap masyado. Pero, I'm the type of person na I don't really cut ties. I don't burn bridges. No? So, if you want to come back, then you're welcome. Kasi, ako kasi, hindi ko siya tinitingnan kung sino man siya ngayon. Tinitingnan ko siya kung paano kami before. Ayun. So, syempre, tinatreasure ko yung mga memories na ganun. Alam ko, nakabaliktaran nung sa'yo. Kasi, I know you. Ayan. So, ewan ko, ako, as a person, I don't burn bridges. Kahit, strangers na sila ngayon, there is a certain part of me na, syempre, na-hurt ako whenever na makakasalubong ko sila, tapos walang pansin ng magaganap, knowing that we have these memories before, na ganito kami ka-close before. Pero, sa akin, okay lang na ganun. Paano pala, may question lang ako din. Oh. Paano pala kung hindi ako nag-reach out sa'yo? Parang, gagawin mo kaya yung ginagawa ko sa'yo? Yun yung question din eh. Ayun. Kasi, sa part ko aminado naman ako na ako talaga yung mahilig mag-reach out dun sa mga kaibigan ko. Kahit na hindi na kami masyado nagkakausap, pero pag na-miss ko yan, talagang nasabihin ko na-miss ko siya, kamusta ka na? Random chats, diba? No? Feeling ko ako hindi. Hindi mo ba rin ako i-reach out kung... During that time, feeling ko hindi. Kasi mataas yung pride ko. Pero ngayon kasi, feeling ko naman, may improvement na. During that time kasi, kung ayaw mo sa akin, ayaw ko rin sa'yo. Diba? So, during that time, para sa akin, kung ito yung pinaparamdam mo, well, dodoblehin ko. Oo nga. I'm that type of person before. Diba? Pero ngayon naman, feeling ko naman nag-improve. Tama ba? Kumbaga, na-change na-shift sa good naman. Pinilit. Napunta ka na sa realization eh. Yes. Diba? Siguro kasi sobrang immature ko dati. Gusto mo ikaw lang? Oo, gusto ko ako lang. Feeling ko ako yung ako yung stand na nag-hold ng earth para umikot. Grabe nga, no? Kasi ako naman talaga sobrang effort ko nun eh. Kaya yun naman ang natutunan Siguro ko. kasi na-feed mo yung fantasy ko nun na, ay, ito. Isang Special. person na hindi ako matitiis yung taong to. Oo, yun. Oo, yun napansin ko pala. Yeah. Yun yung napansin ko, kaya sobra din ako na-hurt. Kaya, natutunan ko din naman, hindi pwedeng, i-baby ko ng i-baby to. Hindi pwedeng, hindi pwedeng. Mami ko siya before. Lumalaki pala ulo ng, ng kaibigan kapag gano'n. So, yun nga, pero yun nga yung nagpatatag sa natin, sa friendship natin. Hindi pwedeng Kaya na-realize mo din naman yun. Siyempre. Hindi Natuto pwedeng. din naman ako. Na, siyempre, hindi pwedeng siya lang siya. Kasi nga, kapag ikaw yung nagbibigay, mauubos ka. No? Sabi nga, kailangan tulungan natin yung ating friend to work out dun sa mga challenges na meron tayo. Natulungan ba kita? Yung totoo. Natulungan. In what way? Paano ba tayo kabati? Knowing na yung last fight kasi natin, talagang malala. Nag-happy birthday ka sa akin noon. Pero, kasi may mga automatic na happy birthday sa messenger. Feeling ko tinik niya lang yun. Pero sabi, tinik niya daw yun. Tinik ko naman. Yun lang. Hindi pa tayo okay nung nag-happy birthday ka lang. 18th birthday. Hindi pala talaga dapat iparamdam masyado dun sa tao na kung gano'n siya importante. Maubos at maubos ka. Though, ang nakakatuwa lang sa part na yun, sa atin kasi, natutunan ko na hindi porket andyan lagi para sa'yo, parang masasanay ka na andyan lang siya, na okay, pag kinausap ko to, kahit hindi ko naman ito kausapin siya, mag-reach out sa akin Doon. Yung ganon. And, ayoko nang ma-feel mo yun. Ayoko nang ma-feel na sobrang halaga mo na ayaw kitang mawala, ganon. Mali pala Tama tulad nan. Coming from yun na din na lumaki talaga yung ulo mo. Kasi naparamdam ko sa'yo kung gaano ka-special.
Di ba? Ayun, di ba? Magano ka special. Kaya hindi pala talaga pwedeng sobra yung maparamdam mo sa kaibigan mo. Huwag mong iparamdam dun sa tao na sobra-sobra. Yung halos mawala ka na. Yung maubos ka na. Kasi nga, lalaki yung ulo. Ayun, yun yung pinaka-lesson din. And din nga, magtatagal lang yung friendship kapag naiintindihan nyo na yung isa't isa. Kapag nalaman nyo kung ano yung priorities nyo talaga na hindi yun magiging barrier sa friendship nyo Iba man yung profession nyo, iba man yung profession mo, iba man yung profession ko. Alam mo pa din na andyan ka pa din. Nandito pa din ako. Na lang, all out support and yun nga yung walang inggit. Yes. Assurance din. Yung support na support. Alam mo, yung walang jealous, walang insecurities kung ano yung achievement ng isa, masaya ka. Proud ka para sa kanya. Na hindi yung porket nagkaroon ng achievement or feeling mo na pag-iwanan ka. Yung winnings, gano'n. Yung pa yung tingin ko din na nakakapagpatatag ng friendship, yung all-out support and na-feel lang yung happiness din dun sa kaibigan mo every time na mayroong achievements, winnings, ganyan. Yung nagiging proud na, uy, kaibigan ko yan, gano'n. Yun. Every time talaga na merong kang achievement, meron kang something na may pagmamalaki talaga, ako sobrang napaproud ako. Ganon ako. Kaya, yun, yung pagiging pagiging proud sa kaibigan mo, sa kung anong meron siya, na dapat mawala yung inggit, mawala yung negative feeling. Kaya nga gusto ko, and sobrang importante nung pagiging open natin sa isa't isa. Hindi lang siya umikot sa friendship, pero laking factor po kasi nun kapag sobrang open. Though, pagdating sa emotions sa nafe-feel, kapag may ka na, na-hurt ka na sa kaibigan mo dahil ganito napaparamdam niya, you have to tell it dun sa tao. You have to open it. Yung ganun. Open communication for your friend. So, syempre, hindi naman sila manghuhula na ganito yung nararamdaman mo at ina-expect mo na malalaman nila na ganito yung nararamdaman mo without telling them. So, yun din yung isa sa natutunan ko, no? So, sa friendship natin. So, syempre, if you have problems with your friends, sasabihin mo sa kanila directly. No? Kasi, hindi sila manghuhula, no? Hindi nila malalaman na may ganito ka na palang nararamdaman if you won't tell them. So, yun din. Tsaka, feeling ko isa tayong assurance, no? Na even though we are apart, no? Kahit magkabilang barangay lang talaga tayo, no? Na even though we are apart, no? Kasi kami po ay magkabilang barangay pero hindi kami nakikita regularly. Parang it's once in a blue moon na magkita kami nito. Pero alam namin na nandito lang yung presence, no, nung friend natin ito, no, whenever we have our achievements, no. Alam mo yan, na kapag kami mga na-achieve tayo, we're so proud with each other. Parang naiiyak pa, yung gano'n. Hindi man talagang wala ka doon, wala yung presence doon. Pero pag nakikita ko sa social media, kung gano'n ka kasaya, sa Yes. Ayun, speaking of yung balik tayo sa insecurities, though hindi siya maiwasan talaga, yung jealous, yung insecurities, gano'n, may part na parang nalulungkot pa din tayo, no, dun sa part na, uy, yung achievement. Yung minsan, pag sobrang saya natin dun sa isang tao na na-achieve mo yun, parang tayo, napafocus na natin yung mind natin na, uy, sobrang tuwa natin sa isang tao, pero nakakalimutan din natin sarili natin, yung winnings natin, yung gano'n. Kaya nagkakaroon ng jealous, gano'n. So, para din ma-keep yung friendship, wag din yung too much din na focus din sa achievement ng kaibigan mo. Kasi, hindi mo na ma-focusan yung sarili mo kung ano yung achievement mo, kung ano yung kaya mo din marating. Yung kaya niya marating, kaya mo din marating. Yung gano'n. Na, uy, teka lang, parang masyado na pala akong, sa'yo, masyado na pala akong all-out support sa'yo, pero nakakalimutan ko, meron din pala akong pangarap. Yung gano'n. Kaya, important din na huwag kakalimutan talaga yung sarili. Kasi kapag dumating nga sa point na masyado to sa akin sa experience ko din, kapag dumating sa point na sobrang supportive ka dun sa tao,
tapos ikaw, nakakalimutan mo na yung sarili mo, inggit na yung mafe-feel mo dun sa tao kasi nga, sobra na pala yung nagagawa mo sa kanya. Nakakalimutan mo na yung part mo na kailangan mo din palang um, kailangan mo din maging supportive sa sarili mo. Kailangan mo din talaga magtira sa sarili mo. And then yun yung importante. Yung hindi ka dapat maubos para hindi mo maramdaman yung negative sa kaibigan mo and para mag-last yung friendship mo. Agree ka doon? Yes. So sabi nga, di ba, psychology said na if you want to love other person, kailangan una mong mahalin yung sarili mo. Yeah. Ayun, to end this kwentuhan session, ano yung takeaways natin doon? Ayun. So for me, if you really want that person to stay in your life, no, kailangan gagawa tayo ng paraan. No? Hindi pwedeng sila lang na sila yung magbibigay ng mga gusto nating ma-receive. No? So, syempre, sabi nga, it takes two to tango. No? So, kailangan, it's a give and take process. No? Kasi pag isa lang talaga yung nagbibigay sa isang relationship, nakakaubos, nakaka-drain siya. So, dapat, no, kayong dalawa, yung mag-workout, no? Or sa circle of friends nyo, kayong lahat ay dapat kumilos, no, to work out for your friendship. Ayan. Ako naman, doon syempre, doon ka sa taong alam mong makapagbibigay din sa'yo ng growth, ganun. Pag alam mong hindi naman na makakatulong sa'yo yung taong yun, though, yun nga, di ba, kung ikaw lang yung nagbibigay, ganun, puro give ka na lang. Let go mo na yung taong yun, and doon ka na lang sa mga tao na alam mong mag-i-stay din sa'yo. Pag too much na yung effort mo dun sa tao, enough na. Kapag hindi niya na-appreciate, yun, yun yung takeaways ko din. And yung realization ko from the past friendships din na na-encounter ko. And yun, mag-stay tayo din sa mga taong mag-stay din sa atin. Dun yun yung din, nakikita ko magalas talaga yung friendship kapag yung kaibigan mo din gusto mag-stay sa'yo and nagbibigay ng growth sa'yo and magiging good influence sa'yo. Diba? Thank you so much, Erwin. And doon na po nagtatapos ang aming kwentuhan vlog. See you on the next one.